Good morning, good morning. Day 6, ito yung brand na wag nyo bibilin. Napakapangit. Ayaw matransfer yung mga files ko sa oras ng kailangan. 7:30 in the morning. Paparada tayo sa port ngayon. Alas 8 pwede na bumaba. Kain muna tayo almusal. Huwag nyo kakalimutan ng mga libre nyong kape. Breakfast reveal muna bago natin ipakita kung nasang lupa tayo. Yan ang sikreto ng 6-packs. Nutella. Secret combo. Sausaw mo yung bacon sa Nutella. Moon. Tapos sausaw mo din yung bacon sa kape. Puro thunders yung mga sakay ng Renaissance. Pero wala yun kaso. Dahil gano'n naman lagi sa Caribbean. Walang mga cool kids. Ako lang. Alright mga tagapasunod. Andito na tayo ngayon sa St. John's, Antigua. Antigua pala. Antigua. Nakaparada tayo ngayon dito. Pwede na tayo bumabay. It's 8 in the morning. 5:30 PM magsasara yung railway papasok dito. So halika na. Babain na natin ang Antigua. Nagmumuni-muni siya. Labas na tayo mga papi. Morning. Okay, baba na tayo. Let's go. Ito ang St. John's, Antigua. Yeah. Uy, may kalaban tayo. Brilliance of the Sea. Meron silang casino. Yeah, Antigua. Yes. Siyempre pagbaba. Marami nag-o-offer ng mga tours dyan. Okay, rento tayo ng kotse. Drive-in natin sa Antigua. Alright, rent-a-car tayo sa Antigua. Dasal tayo muna. Sana'y maging ligtas po tayo sa pagdadrive natin today. Full tank tayo. Okay mga ka-vlog, grabe! Nagdadrive tayo sa kabilang side ng mundo. Hindi ko na maintindihan. Nasa Inglaterra tayo ngayon. Meron silang stadium. Natin yung parte ng bansa. Dito na tayo sa NLEX. May lubak din sila. Kaso baka mo. It's 10 o'clock in the morning. Ngayon, nagdadrive si Portugoy kaya ako muna magte-take over. Pupunta tayo ngayon sa Half Moon Bay Beach. Ito ang pinakamalayong beach pero pinakamaganda daw. So ito ang Korotenip. Mga donkey sila. Mga tao rito, donkey, hindi bisikleta. Yan yung kanilang motor. So, pati yung ano niya, signal, nasa kanan yung signal pala. So, nalilito ako, nagagamit ko to, nagwa-wiper, yawa. For 1 kilometer. Saan? Half Moon Bay. Asyang Crescent. Okay, mga tagapasunod. Matapos ang 47 minutes, nakarating na tayo sa Half Moon Bay. Grabe lakas ng alon. Mukhang di ko kakayanin mag-snorkel dyan. Laban-laban yung alon eh. Grabe, rightmost side of the island pala nila to. Doon kami dumaong sa east. Tapos ngayon nasa sagad tayo na west point nila. Kaya pala nag-spend tayo ng 50 minutes halos. And malakas yung alon kasi nasa right side nga tayo ng isla. Amazing! Lakas ng alon. Okay mga ka-vlog, hindi natin kaya mag-snorkel. Ang lakas ng alon oh. Parang lalamunin tayo ng dagat. Ito ang Half Moon Bay, Antigua. Tikman natin ang dagat. Masarap, maalat. Siyempre tuloy natin tikman ang dagat. Bisig!
Kung sa French side tayo nagpunta kahapon, ngayon naman mga tagapasunod, ito naman ang isla ng mga English. Ayun mga ka-vlog, maganda yung beach niya sa kapiligiran. Pero yung tubig medyo ma-seaweed at choppy yung karagatan. White sand beach naman siya. Buhay ang flora sa kapaligiran, kapalit konting seaweed sa dagat. May ilang shops sa mga gilid, pwede ka mag-rent ng beach chairs. Pero magdala ka lang ng beach net para tambak mo lang gamit mo. May kalakasan talaga yung swell kasi yung tubig umaabot. Sumisipa hanggang dito eh. Superman, pahingi ng tulong! Maganda ang beach niya. Mahirap lang liguan dito sa side na to. Okay, 11 in the AM. Takbo tayo para sa susunod na beach. Aba, meron na sila mga cactus. Ganito na mga halaman nila. Nagkakaroon na ng mga buko tree. And let's jump back in para sa susunod na ocean adventure. Yung mga may buwak nila. Kailangan kumuha ka ng temporary driver's license pag nag-drive ka dito sa Antigua. Cost you around 20 USD. Kasama na yun sa mga rental. 50 US yung car, 14 US yung insurance, 20 US yung license, plus etc. fee. Umabot ako ng 101 para sa rental. Antigua and Barbuda. Wow. Papunta tayo sa secret viewing deck kasi nagda-drive tayo on our own. Yeah. Solar panels. Iguana. Meron silang mga Ayun, oh. farm. Meron silang iguana crossing. Wow. Okay, after 50 minutes, next spot naman tayo. Grabe ang lalayo ng drive. Dahil puro bundok sila. Kaya kahit parang galing lang ako sa isang part doon, nag-zigzag road tayo papunta rito. Akala ko madali driving. Mahirap pala ikutin dulo-dulo ng isla. Inabit naman na natin yung dulo nila. Pero yung edge, multiple bundok eh. Kaya napapalaban tayo sa biyahe. Shirley Heights National Park. Wow. Grabe, Batanes. Ay, di pa pala ako nakapunta ron. So, hindi ko alam kung ano yung Batanes. Okay sa National Park nila, ha? Pwede ako mag-drive around. Hindi ko kailangan lakarin. Wow! Saan kaya dyan yung English Harbor? So, nagbayad tayo 15 US per person para sa south side of the island. Mga katurista, meron silang pabahay. Nice. Meron sila cactus. Mga kapuno. Meron silang mga chichi store. This is the English Harbor. Nelson Dock daw pala. Dockyard. Amazing. Shirley Heights. Nice. Doon ang mga souvenirs. Yeah, looks amazing mag-drive dito. Medyo bulubundukin lang talaga. Makitid yung daan. Pero parang Curaçao lang. Normal para sa mga taga-isla. Dami halaman. Okay, third stop. Kasama pa ata to eh. Part ng national park pa nila. Ito na siguro yung last stop. Mga kapuno. Mga kahalaman. Mga kabulaklak. Wow. Ano kaya meron dito? Kasama pa daw pala ng ticket natin bumaba dyan sa dockyard. In 10 minutes, merong 15-minute presentation tungkol sa isla nila dyan. So, kinuha nila yung isa sa dalawang ticket stop na pinakita kong dilaw kanina. Nasaan na tayo sa parte ng mundo? Uy, ayun yung Pilipinas. Hanapin natin ang Antigua. Simulan nyo hanapin yung Brazil, South America.
Brazil, Colombia, Venezuela. Tapos makikita nyo na ang Netherlands, Antilles. So dito tayo nagsimula mag-cruise. Tapos lumangoy tayo papuntang Barbados. Tapos pupunta tayo ng Fort de France, Martinique. Tapos nag-spend tayo ng another day para lumangoy papuntang Antigua and Barbuda. Tapos pupunta tayo bukas sa Saint Martin. Hindi ko makita eh. Tapos BVI. Tapos lalangoy tayo sa Saint Kitts. Tapos lalangoy tayo papuntang Aruba. Tapos uwi na tayo. At yun mga kaibigan, ang Lesser Antilles or East Caribbean. Dito ang area niya. Pag nag-zoom out ka sa mapa, sa taas ka ng Brazil. At ayun ang Miami. Natapos na yung 15-minute show. So nagsimula yung isla nila sa mga Aita settlers. Makain sila ng mga shellfish at kamote. Tapos pinuntahan sila ni Christopher Columbus noong 1400. Pero pa-epal lang siya. Tapos dumating ang mga British around 1700. Tinuruan sila sa sugar cane at gumawa ng mga rum. Nagdala mga British people ng mga African people. Ginawa nilang slave. At gumawa sila ng structure sa isla nila. Dahil sinakop nila, sila ang nagprotekta ng isla laban sa Americans. Walang sumalakay sa kanila, pero maraming namatay sa yellow fever. At ito na sila today. Paboritong sport nila cricket, nagka-carnival sila, at maraming ocean activities, sailing, fishing, at yun ang Antigua history. Amazing! Dito naman tayo sa Nelson's Dock. Alright. Ayan mga birds. British structure ba yan? Comment down Brit kung tunay. Uy, ang daming hito oh. Mga kahito. Sail of pillars. Bili tayo ng ganyan. Meron sila mga shops. Dockyard Museum. British ship. Tumaob daw mga ship nila. Meron silang pang blacksmith. Mga lokal. Ba't kaya butas yung kamay niya? Comment down below. Meron silang supply. Under the sea. Under the sea. Under the sea. Under the sea. Meron sila telepono. Meron sila puno. British Island. Antigua. Dito tayo sa Nelson's Dockyard. Itong flag Antigua. Fish. Beer jacket. Yung mga pinagkukuha nila yung mga conch. Mga tirador ng conch. Yung naging fossil yung mga starfish. Meron sila mga lamppost. Amazing. Maliit ang canyon nila. Parang European car. So doon yung mga shops nila. And then dito yung mga shipyard. Okay mga kurimaw. 2 in the PM. Bawat biyahe halos isang oras. Do not rent a car. Hindi maganda. Buong araw magdadrive. Lalaki ng mga bundok eh. After 50 minutes, 2 in the 20 in the PM. Ito ang ating natagpuan. Mga katiwup. Yan, less choppy na yung tubig. Same lang sa Curaçao. Sa east nang gagaling yung hangin at saka yung alon papunta sa west. Ngayon nasa west side na tayo. Kaya less choppy na yung alon at saka yung hangin. So yung crescent moon na beach kanina, doon nagsisimula yung hangin at alon. Rice Beach, Antigua. Subukan natin yung dagat nila. Lipit natin yung tubig. In the 11 in the PM. Na-try na natin ang Fries Beach.
Panalo naman, Pino. Masarap lang o yan. Pinicturean ako sa duyan. 2.5 hours left. Subukan pa natin mag last beach. Para masulit yung chekot. Tayo sa parking. Tuloy tayo sa driving. Mga taga-pasunod. Para tayong nagdadrive sa Antipolo. Okay, Lots Beach. 3 in the 55 in the PM. 40 minutes na biyahe ulit. Ito ang ating huling last beach. Antigua. Ito malapit sa port. Pero 20 minutes away pa rin. Kaya ang traffic pa. Gusto niya subukan yung ram punch. Meron sila boat to. Ram punch. Tikman na natin yung ram punch. Ang lakas ng tama. So, ang Dickinson Bay. Uy, may water taxi. Saan kaya sila pupunta? Amazing! Amazing! Wow! Dickinson Beach, Antigua, and Barbuda. Tikman natin yung dagat. Alright, takbuhin na natin. Alanganin yung oras eh. Balik na tayo sa cruise. 2.5 hours before. Let's go. $7 yung rum punch. Mas mahal pa kesa sa cruise. Itong tabing lugar eh, ito na yung sandals eh. So medyo expensive dito. Sa Dickinson Bay. Antigua at Barbuda. Yan, malapit na tayo sa mga cruise ship. Grabe, hirap mag-navigate sa town. Sige po. Woo! Natapos ko din! Yeah! 4:45 in the PM, nakabalik tayo. 45 minutes bago ako iwanan ng cruise ship. Alright mga guys, ang sabi ng rental, iwanan ko lang daw yung susi sa ilalim ng mat. At wag ko daw ilak yung kotse. Yay! Nakasurvive ako sa baliktad na manibela. 4 in the 53 in the PM. Pero maglakad na tayo. Uwi na tayo sa cruise. Grabe, 4 yung nakapark ngayon. No? Renaissance. Meron siya patubig. Oh. Hugas tayo pa. Yes, nakabalik tayo. Yeah, nakasurvive tayo sa Antigua and Barbuda. Kape muna tayo mga papi. Nakakuha tayo kape mga ay. 30 minutes na lang before. On board na tayo. Mark us safe. Bukas mag-book tayo ng tour. 6 in the 05 in the PM. Pupunta na tayo sa kainan. Peste yung pang vlog memory card kong dala. SSK. Huwag nyo bibilin yung brand na yun. Dehado mga pang vlog ko ngayon. Baka mawalan tayo ng storage. Okay, dinner number 1 mga kaibigan. Sarap mag-cruise. Damon magdamag. Gaalalamon. Ang sarap pa. Sinakmal. Sarap. Roast beef. Beef, 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 beef. Sarap pa. Okay, ita-try naman natin yung stir fry. Ito naman ang breadsticks. 15 knots yung speed natin. Grabe, parang nagewang na. Nakakahilo. Ngayon naman today, lalaro naman tayo ng nice and easy trivia. Held in Prestwick, Scotland Trivia. in 18... Tapos na ang rock and roll. And is falling right behind, and let's find out from Maureen. And ladies and gentlemen, it is actually like we have sadly come to an end of Vernacular Spectacular. Nanalo ako sa game show. 10 in the PM. Maglaro naman tayo ng board games. Mandudurog na naman tayo ngayon today. Wow. No match.
10 in the 36. Laro muna tayo ng puzzle. Malapit ko na matapos. Tago ko yung dalawa. Malapit na mabuo. 100 pieces. End of day.